What's up, Rangers? Welcome sa panibagong episode ng Blue Ranger Vlogs dito sa ating channel. At ako ang inyong Blue Ranger na lagi kaagapay sa pagre-review ng mga motorsiklo kaibigan ninyo. Welcome po, and 1 month mahigit tayong nawala, pero nagbabalik tayo, Rangers, at nandito tayo sa Yamaha Kawit. At ang address na yan ay nandyan sa screen ninyo sa bandang itaas. At kung bago ka lang sa channel nito, hit mo naman yung like and subscribe para laging updated sa ating mga videos. At meron tayong re-reviewin. Sulit pa nga ba ito ngayon 2024? Abangan nyo at panoorin ito hanggang dulo, Rangers, dahil napakaganda ng ating re-reviewin. Yamaha Aerox Standard. At naintriga po ako kasi wala itong Yamaha Y-Connect. Bakit kaya nila tinanggal? Alamin natin yan at panoorin nyo hanggang dulo, Rangers, okay? So, intro muna tayo. Alright, so Rangers, ito yung Yamaha Aerox 155 Standard. Pero wala na itong Yamaha Y-Connect. Alamin natin kung bakit, Rangers, at malalaman natin yan, okay, as we go along sa ating video. Pansinin muna natin yung ating design. Yung design ng motorsiklo nito, napakaganda ng kulay niya. Kulay gray. Wow, na-glossy. Alright, and isa-isa natin, lalapitan natin yan. At ito na ba yung next scooter ninyo? Okay? Tignan natin at makukulat tayo sa specs and features ito. Okay? Isa natin. So dito sa may taas, aggressive looking, patulik yung kanyang uso at talagang very sporty looking. Kung yun naman yung mga bikas na ginamit sa gilid, formado yung Aerox. So, wow talaga. Kasi dito sa may taas meron tayong emblem. Kaya ito yung windshield niya, windbreaker. And syempre yung hangin yan, kapag tatakbo ka, kasalubong ng hangin, pataas yan. Kaya napakaganda ng kanyang mga curves. Nakita nyo yung umabota sa katawan niya. Napakaganda. Dito sa may baba, ngayon natin yung kanyang disc brake sa unahan. At kung papansinin natin yung kanyang, ito yung piston caliper, single po yan. And then yung ating, kung makikita natin ito, napakaganda ng mags na ginamit, matibay. Kung sasalatin nyo, talaga may quality. At bagay siya doon sa forma, no? I don't know kung gray ito or green, I don't know. Pero parang green ito eh. And gray yung katawan. Comment down below, Rangers, kasi kulak po ako sa kulay, especially sa green. Makita natin may emblem rito ng Yamaha and VVA, Variable Valve Actuation. So napakagandang feature ni Yamaha. Again, this is 155cc. And ang silbi po ng VVA ay para sa mga duluhan. Okay, sa mga duluhan na napakaganda. At hindi ka mapipitin sa mga duluhan. Pansinin natin, ang ganda ng pati yung upholstery niya, yung kahit nagko-complement dun sa kanyang design. Radiator po kasi liquid cooled po ito. And may kita ninyo naglaro ng kulay, diba? May kita kang parang orange. Right, dito sa kabilang side. Pansinin natin, napakaganda. Yung gas tank niya nandun, so nabubuksan siya. Mamaya lalapitan natin yung kanyang instrument panel tsaka yung kanyang susihan. Pero ang gusto ko muna pansinin dito, yung forma ng kanyang panggilid at yung air filter. Ang ganda ng forma, diba? Pag gano'n na siya papunta na doon yung forma niya, yung hugis niya. Nagko-complement sa likod na bahagi ng motor. Sa may upuan, sa may taas. Nabibilib pa rin ako sa Yamaha Aerox. Kasi napakaganda niya pumorma. And then dito, sa may baba, itong kanyang meron tong side stand kill switch. Right? And ito naman, naka-center stand siya ngayon. Ganda na mga ginamit na pyesa. Tapos dual shock absorber sa likod. Okay. Pero wala siyang baso na built-in. Bulb light pa po yung kanya. Left and right turn signals. Tapos dito sa may may unahan, babalikan natin, LED light na po. Daytime running lights. Tapos yung kanyang signal light nandito po. Pero bulb pa po yan. Parehas. Alright. Ganda, di ba? Yung upuan, pansinin natin. Ito. Okay, sige, maganda to palagyan ng top box para kung may angkas ka. Lalo yung mga hindi sanay umangkas na OBR ninyo,
Yan, para hindi sila magreklamo. Yan, may top box sa likod. Tapos palagyan nyo ng sandalan. Dito naman instrument panel, fully digital na po yan. At ayun, napakaganda po ng display niyan, malinaw kahit gabi, umaga. Kahit ganda oh. Tapos yung pag sinalad mo talagang premium. At yung kanyang preno sa likod, wow, solid. By the way, it's drum brake. Drum brake po ang likod. Right? Well, it's never an issue naman kasi matagal na yung mga drum brake na yan. Reliable naman. Ito yung high and low beam, left and right turn signals. Napaka snappy, no? Horn. And, maganda dito may passing light siya. No, this is a menu actually. Menu daw siya. Kaya lilibtaw dito yung mga menu nila o anong menu, may mga kaldereta, ganun. Okay, so dito sa may kanan, yung kanyang preno sa harap, disc brake, wow. Talagang safe na safe. Maganda yung brake niya and mayroon siyang hazard. Kahit ito ang electronic start. Unfortunately, wala siyang kickstart. Kitang-kita naman natin. Dito po, ang kanyang susian. Nakita nyo yung fuel and seat, may pinipindot na lang. I remember my Honda Click. So ito may push down. May push shot. Very user-friendly yan. Wala na siyang Yamaha Y Connect kasi maraming mga feedback na nalulubat lang daw yung sa Yamaha Y Connect kaya inalis nila. So sooner or later baka mag-improve si Yamaha. Ibalik niya. Right. Yan one more final look, Rangers. At magkano ba to? Ang Yamaha Aerox Mio Aerox 155. Dito po sa may Yamaha Kawit. Ito po ang kanyang price. Yamaha Mio Aerox. Ito po yung bago 2024 version daw po ito eh. Ang cash niya is 121,100. Down payments 10,000. 12 months niya is 11,880. 11,880. 24 months 6960 at 36 months 350. Blue core technology, huwag natin kalimutan. Natipid sa gas pero malakas ang power. Ayan, Yamaha Mio Aerox, Rangers. And there you have it, Rangers. Nagustuhan nyo ba ang Yamaha Mio Aerox Standard? Wala siyang Yamaha Y Connect this time. Alam naman natin kasi maraming mga feedback na nalulubat doon. Adyan yung dahilan kaya tinanggal nila yung Yamaha Y Connect. And comment down below, Ranger, kung user ka ng Yamaha Aerox. Okay? So hanggang sa muli, Rangers, ride safe and stay safe. Goodbye!